cycle sa buhay natin na makapasok ang discouragement. And the only solution in the Christian life para ma-overcome ang discouragement, ito po yung sinasabi ni Jesus, always. This is not seasonal, always. Sa sandaling na nakakaranas ka ng nahihirapan kang magdasal, sa sandaling nahihirapan kang magdasal, magbigay kahit ilang minuto, hindi naman concern ng Diyos sa mahaba eh. Ang concern ng Diyos sa atin is yung marunong kang mag-appreciate sa Kanya na siya yung buhay mo. Prayer is like breathing. When you stop breathing, you die. Tama? Ganun po ang ibig sabihin po doon. Always, ang gustong sabihin ni Jesus is, hindi naman yung 3 times a day. Yung ibig sabihin, lagi kang nandoon na dumutulog sa Kanya ay pagpapakita ng pagtitiwala. Ang dami na kasi sa buhay natin, pumapalpak tayo mga kapatid. Kaya karamihan sa palpak ng buhay natin, maybe hindi niya kalooban. O kahit nagpipray tayo, pinipilter kasi ng Diyos. Every time we pray, pag nagpipray tayo, every time nagpipray tayo, sinasabi na hindi problema yung hinihingi natin. Ang problema lang, kasi pinipilter ni Lord, sinasabi ni Lord sa atin, pag nagpipray tayo, is that what you really need? Hingi ka kay Lord, sasabihin ni Lord. Is that what you really need ba talaga? O meron ka pang hidden agenda? Parang ganun. So, ganun ang Panginoon. The power of perseverance prayer. Now, ginamit ni Jesus yung babaeng balo. Babaeng balo po. How the widow prevailed, paano pagtagumpayan ng babaeng balo over the wicked judge. Ang setting kasi, sa story niyang parable ni Jesus, meron daw po sa isang syudad, meron isang babaeng balo na punta sa judge at pagkatapos, meron ding judge na yung katangian ng judge, walang takot sa Diyos at walang ginagalang na kapwa-tao. So napakahirap nito. Hindi natatakot sa Diyos at walang ginagalang na tao. Yun yung klase ng taong hihingian niya ng tulong. Meron siyang prayer. Meron siyang request. Saan? Doon sa judge. Hindi kasi minention ng Bible kung ano po yung problema ng babae. Pero mabigat. Kasi babalik-balik ba siya at pupunta, pagtsatsagaan niya hanggat hindi siya pagbigyan at tulungan ng judge? Kung hindi yun importante. Noon kasi, ang mga ari-arian lang noon, wala namang iba kundi lupa lang naman lupa, mga sakahan, wala pa kasing mga material, mga appliances noon. Kaya parang probably lupa o sakahan. Hindi sinabi kung anong problema ng babae, pero napakabigat ng problema niya. At napakarami ring obstacle at hindrances. But the story tells us that she overcome. At hindi gagamitin ni Jesus ang story na ito, itong parable na ito, kung hindi mahalaga ang panalangin. Napakahalaga, whether we like it or not, tugunin man tayo sa hindi, mahalaga pa rin yung lumalapit tayo sa Diyos kasi siya lang naman nakakaalam ng prayers natin. At siya rin ang nakakaalam kung ano ang mabuti sa atin. Now, let us go on. First is, the widow continued to persevere in her request. Minsan tayo po ay umaatras, bumibitaw, nagbabago, o lumalayo kapag alam na natin na ang prayer request natin ay hindi agad binibigay ng Panginoon. Ang pagkasabi po kasi yan sa my verse 3, and there was a widow in that town who kept coming to him. Sa Tagalog po ang nakalagay, merong babaeng byuda na punta sa hukom para humingi ng tulong. Get justice for my adversary. Keep coming. Oh, this is sa Tagalog, punta. That's the word. The widow continue to persevere.
Hindi niya makuha sa isang araw, babalikan niya sa susunod. Hindi niya nakuha sa isang linggo, babalikan niya sa ikalawang linggo. Hindi niya nakuha sa isang buwan, babalikan niya sa isang sunod na buwan. Hindi niya nakuha sa isang taon, babalikan niya sa 2025. Keep coming continually o punta ng punta. Mga kapatid, kung alam mo ang hihingan mo ng tulong ay masama, walang ginagalang na kapwa-tao at walang takot sa Diyos, palagay ko, hindi ka nababalik. Hindi ka nababalik. Sa atin nga, di ba, ang hirap minsan tumulong sa atin. Pag tayo-tayo at mga mahal natin sa buhay. May mga taong ganito katuwiran nila. O sabi ko, bakit hindi ka humingi ng tulong sa kapatid mo, sa pinsan mo, sa kamag-anak mo, sila ang mas maalwan sa buhay. Ay, naku, sis. Di bali na lang, sa iba na lang ako hihingi ng tulong. Bakit? Kahit kapatid ko yan, kamag-anak ko yan, pag humingi ka, pag talikod mo, ang daming hindi po tayo humingi ng tulong. Bakit? Nakaka-offend. Tama ba? Kaya tayo, kahit na kadugong mo, kahit close mo, kung alam mo naman yung ugali na tulungan ka nga, pagkatapos mo naman tulungan, pagtalikod mo, marami ka namang maririnig. Parang hindi ka rin nasarapan doon sa binigay na tulong. Bakit? Masama. This is the kind of judge. But she never stopped to ask for help doon sa masamang. And in fact, being a widow is a problem na. Kasi nung panahon ni Jesus, ang mga babaeng balo at ang mga babae noon, they were secondary citizen. So hindi sila priority. Napakahirap. At pagkatapos, balo pa siya. Tingnan niyo po ang mga, bibigay ko po yung mga nakita kong obstacle, hindrances sa kanya. And in spite of this hindrances and obstacle, she continued. Sa atin po, isa lang, dalawang hindrances. Backslide na tayo, pero ito, hindi tumigil at kuminto. Tingnan niyo po yung hindrances niya. First is, hindrances niya, she was a stranger. The widow is a stranger. Ibig sabihin, hindi po siya anak ng Diyos. Ginamit siya ni Jesus na halimbawa para sa atin, pero hindi siya anak ng Diyos. What is the difference to us? The widow is, he is a stranger, but tayo ay hindi stranger. We are God's children. Nakita niyo ba ang advantage natin sa Kanya? Ang advantage, yung babae, hindi po siya anak ng Diyos, pero ikaw at ako ay anak ng Diyos, kaya naman ka na. Nakakalungkot, kung sino pa yung mga anak ng Diyos, yun ang nangihina. Diba? Anak ka ng Diyos eh. Pero kung anak ka ni Mang Pedro o ni Arling Perla na nagtitinda ng kwek-kwek o banana cue dun sa kanto at hihingi ka ng napakalaking halaga, sasabihin siguro sa'yo ni Mang Pedro o ni Arling Perla, ano ba naman sa hirap ng buhay ngayon? Pero kung anak ka ng Diyos, sasabihin mo sa Lord, ang bigat ko ng problema ko, napakalaki ko ng problema ko. Hindi sasabihin sa'yo ng Diyos, ano ka ba naman? Hindi ko kaya yung problema mo, ang laki-laki naman yan. Mga kapatid, this is our advantage. Another one, she had no access to judge. Wala siyang access eh. Noong panahon ni Jesus, mayroon na rin bribery. Kung may pera itong babaeng ito, maaari yung assistant ng judge, pwede niyang i-under the table. Pakiibabaw naman yung aking ano ba? Doon kasi sa court, meron yung tinatawag na dock, yung parang train. Kaya nakikita ninyo, may mga tumatagal na mga bilanggo sa bilangguan na kahit maliit lang ang kaso at ang nauuna, yung mga malalaking kaso pero may pera. Kasi pag yung nasa ibabaw ng train, yun ang unang ililitis. Kaya natatagalan. Bakit? Walang padulas. The widow, she had no access because
Wala siyang pera at wala rin siyang kaibigan. In fact, during the time of Jesus, the woman has a little standing before the law. Pag ikaw ang aapila sa korte, hindi ka tatanggapin ng korte yung babae. Kailangan magsama ka ng asawa mo o kaibigan mo. Papakinggan ka na ng korte, tatakin, i-entertain ka na. Pero kung ikaw lang pupunta, hindi ka tatanggapin. Bakit? Hindi ganun priority sa kanilang babae. Yung pa lang, dapat nangihina na siya. Yung pa lang, dapat na-discourage na siya. Doon pa lang, dapat hihinto na siya. Hindi niya na itutuloy. Pero hindi sumuko. Another one, she had no friend at court to help to get her case. Wala siyang kaibigan. Saan siya hanap ng tulong? Wala nga siyang kaibigan. Kaya siya lang mag-isa. Sigaw lang siya ng sigaw. Don't you know that we have a friend? Sabi ni Jesus sa John 15, hindi pa yung tinuturing na alipin dahil yung alipin, hindi niya alam ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, tinuturing ko kayong kaibigan. Bakit? Kasi pagkaibigan, sinasabi mo sikreto mo. Tama? Ganun ng Panginoon, kaibigan natin siya. Now, why we worry? Why we discourage if we have a friend like Jesus? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, continue. Tuloy-tuloy siya. Every time na mararamdaman mo na parang nangihina ka at parang nag-i-slow down ka at parang nawawalan ka na ng pag-asa, pagpapakita na yon na yung presence ni Satan ay malakas na sa iyo. Pag alam ni Satan na meron kang persistent ka at nagpupursige ka, nagpapatuloy ka, kahit may problema ka, along the way, bibitaw na si Satan sa iyo. Bakit? Sabi ni Satan, dami mo nang ginawa, binigay ng problema. Ayaw pa rin, ang kulit pa rin, atin pa rin ang atin. Anong ginawa mo? Binitawan ko na, tinigilan ko na. Doon na lang ako sa kapitbahay niya at sa mga kaibigan niya, mas madaling kumagat. Nakikita niya, napapansin niyo? Minsan ganun lang ang ikot ng buhay. Diba? Dalawa lang yan Sa mga kinukulit at makulit, dalawa lang yan. Either ikaw ang bumigay, o siya ang bumigay. Tama ba? Ganun din yan sa pananampalataya natin pag sinachallenge tayo ng demonyo. It's either ikaw ang bumigay o siya ang huminto. Diba? What is the tendency or natural reaction kapag hindi maganda ang dumarating sa buhay natin? Huminto tayo. Diba? Ganun ang nangyayari. So, ang diablo, gumagawa siya ng mga hindrances, obstacle. Pero ang Diyos ay gumagawa lang sa atin ng testing, mga kapatid.